Lagpas taong baha ang naranasan ng pamilya ni Sharon noong tumama ang habagat na pinatindi ng bagyong Karina. Ang kinatitirikan kasi ng bahay nila sa Barangay Gulod, Quezon City ay natural na bahain dahil malapit sa Tulyahan River na umaapaw kapag nagpapakawala ng tubig ang Lamesa Dam. Kaya ngayong may nagbabadyang La Nina, iniisip na nila ang gagawin. Sa ngayon pa lang, sa sinasabi na gano'n, parang naninervyos na ako eh. Parang hindi ko alam kung ano unahin ko, kung mag-impake na ba ako ngayon pag tag-ulan. Siguro, the best, mag-prepare na lang. Ayon sa task force na nangunguna rin ngayon sa pagtutok sa papalapit na La Nina phenomenon, posibleng maranasan na ang epekto nito sa mga susunod na buwan. Kabaliktaran kasi ng El Nino ang epekto ng La Nina, kung saan sobra-sobrang buhos ng ulan ang mararanasan. Yung projection po ng Pag-asa is 70% chance po na magsisimula ang La Nina September, October, or November. Tataas po yung possibility na although ang categorization po is weak to moderate La Nina, mafe-feel natin yun sa December, January, February. So, tiniyak naman ng gobyerno na handa sila sa maaaring iwang pinsala ng La Nina sakaling ang mangyari ito bago matapos ang taon. Kabilang dito ang pagpapaigting sa information drive tungkol sa paghahanda sa sakuna. Naglaan din sila ng 15 billion pesos para sa NDRRMC para sa posibleng epekto ng La Nina. Plano rin daw pabilisin pa ang Comprehensive National Flood Control Plan. dapat yung flood control plan hindi lamang pang isang rehiyon, hindi lamang pang isang probinsya, kundi pangmalawakan dahil meron po mga nakaambang proyekto. For example, yung Parañaque Spillway project. Pero para kay Sharon na sanay ng binabaha, sana raw ay nakaagapay agad ang gobyerno sa mga nasasalanta ng bagyo. Pagka mangyayari mga ganyan, yung ayuda na foods, number one, kasi una-una, wala namang maasahan mga tao kasi walang trabaho. Gutom yun eh. Tapos pangalawa, yung financial. Aminado naman ng gobyerno na mas magiging malaking hamon daw ang La Nina sa sektor ng agrikultura. Di tulad ng El Nino na pwede pang magamit ang natuyong lupa sa pagtatanim ng alternative crops. Kapag La Nina, hindi raw mapapakinabangan ang lupa kung lubog ito sa baha. Kaya umaasa ang grupo ng mga magsasaka ngayong paparating na anihan na sana ay handa agad ang tulong sakaling malugi sila mula sa mga masasayang na pananim. What can government do? Prepare for the contingency. So pagka tinamaan yung farmer ng bagyo o pagbaha, darating ang panahon na kailangan niya magtanim uli, dapat nandun na yung support ng government. Ika nga, ligtas ang may alam. Kaya habang maaga pa, alamin kung paano ba tayo makakatulong para mabawasan ang maaring pinsalang iwan ng La Nina sa atin. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita.